Ngayon po sa ating pangunahing balita, hindi na po ipinakita ni Congressman Leandro Leviste ang kompletong Cabral files ayon po sa Ombudsman taliwas sa sinasabi ng kongresista. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi raw ipinakita ni Leviste ang kompletong set ng mga dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Babala rin po ni Clavano ang mga soft copies na nasa kamay ng mga third party, lalo na ang Word at Excel files ay madaling mamanipula at hindi agad may tuturing na matibay na ebidensya. Mariin po namang itinanggi ni Leviste ang akusasyon. Anya, ipinakita niya ang lahat ng file sa mga tauhan ng ombudsman at wala raw si Clavano sa pulong ng ito'y kanyang ipresinta. Handang-handa raw siyang ipagkumpara sa harapan ng publiko ang mga dokumentong nasa kanya at sa mga kopyang nasa iba pa upang patunayan ang kanyang sinasabing authenticity. Ayon pa kay Leviste, gusto rin daw hong ilabas ni DPWH Secretary Vince Dizon ang naturang files pero tila nagbago raw ang isip nito nang mapagtanto ang epekto ng mga dokumentong galing kay Cabral. On the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be, and after that wanted the documents not to be released to the public. We also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release. Yan po tinig ni Batangas Congressman Leandro Leviste sa panayam ng programang ito. Sa kaugnay na balita, ibinunyag po ng staff ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na sa pilitang kinuha daw ni Congressman Leandro Leviste ang ilang dokumento at kumopya pa nga ng files mula sa isang computer noong Setyembre. Matatanda ang sinabi po ng dating mambabatas na si Cabral mismo ang nag-abot sa kanya ng dokumento na naglalaman ng mga proponent ng mga proyekto sa DPWH. Pero ang kwento sa mismo o ng mismong staff ni Cabral, hindi ito ang tunay na nangyari dahil nagkasugat pa raw si Cabral dahil sa sapilitang pangunguhan ni Leviste ng mga dokumento sa kanya. Itinanggi na ni Leviste ang akusasyon ng staff ni Cabral. Ang giit niya, may basbas daw ang pagpunta niya doon mula mismo kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagay na itinanggi naman ng kalihim. Samantala, posible hong sadyang nagpadausdo sa bangin si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral ayon sa investigasyon ng PNP. At ayon nga sa mga investigador, malabo na ang anggulong posibleng itinulak sa bangin ang namatay na opisyal. Sa resulta daw kasi ng ginawang 3D scanning ng PNP sa lugar kung saan nadiskubre ang kanyang bangkay sa May Cannon Road sa Tuba, Benguet. May lalim na 16.9 meters na katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag na gusali ang pinagbaksakan ni Cabral. Kung itunulak daw si Cabral ay dapat mas malayo kung saan nakita ang kanyang bangkay. May mga gasgas din daw ang kamay at likod nito, senyales na dumaos-do siya. Kumpirmado rin po sa inilabas po na toxicology report na uminom ng antidepressant drug si Cabral bago siya natagpuang patay. Sa ngayon po'y tapos na ang DNA testing kay Cabral kahit na wala pang sample mula sa mga kaanak niya para nga sa cross-matching. Gayunpaman, sapat daw naman ang nagtugmang fingerprints kay Cabral bilang patunay na talagang siya nga, bangkay nga ni Cabral ang nakita sa ilalim ng bangin. Samantala sa iba pang mga balita na isumiti na po sa palasyo ang niratipikahang 2026 proposed national budget. Mabilis umusad sa Kamara ang napagkasundoang bersyon ng budget pero tutol dito ang ilang mambabatas sa minorya. Hindi raw sila sang-ayon sa pag-aproba ng budget dahil kasama raw sa nakalusot ang higit 200 billion pesos non-programmed appropriations. Ang git naman ni House Appropriations
Committee Chairperson Micaela Swansing, walang pork barrel sa 2026 budget. Kumpiyansa rin siyang walang mavi-veto ang Pangulong Marcos Jr. Paniniguro naman ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi mauuwi sa korupsyon ng budget kahit ang unprogrammed funds. Bawal na rin daw umepal ang mga politiko sa distribusyon ng mga ayuda. Sa unang linggo ng Enero, pipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2026 budget. Ano ang assurance doon? Samantala po naman iginiit ng palasyo na walang sisinuhin daw ang investigasyon sa flood control scandal. Yan nga pong ipinangako ng Malacanang bunsod ng ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na hindi bababa sa 5 miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. ang umano'y sinasabing nagkaroon ng allocables. Pagtitiyak po naman ng palasyo basta't may matibay na ebidensya, lahat daw ay mananagot. Ipaubayan na raw po naman ng Malacanang sa DOJ at maging sa Ombudsman ang investigasyon para mapanagot ang lahat ng sangkot sa issue. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!